Magandang araw, Pilipinas! Welcome to Buhay Basyo, kwento ng buhay at hanap buhay. Magandang umaga, ako si Janus Mache J. Matik. At ako naman si Abigail Garcia at ito ang Usapang Ekonomiya, mga kwento sa likod ng kabuhayan. Mula sa bukid hanggang sa tuktok, tuklasin ang mga kwento ng tagumpay at pag-ahon. Sa bawat episode, makakasama ka namin sa mga kwento ng mga ordinaryong tao na nagiging ekstraordinaryo dahil sa kanilang hanap buhay. Alamin ang mga sikreto ng kanilang tagumpay at makakuha ng inspirasyon para sa iyong sariling buhay at hanap buhay. Sa bawat sektor ng ekonomiya, may mga taong nagsusumikap araw-araw upang matagunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya at ng buong bansa. Ngayong araw makikilala natin ang tatlong individual na may kanya-kanyang kwento ng sipag, tiyaga at determinasyon sa kanilang trabaho. Sa kabila ng init ng araw at hamon ng panahon, patuloy siyang nagsisikap upang matiyak na may pagkain sa hapag ng bawat pamilya. Bigyan natin ng mainit na pagtanggap si Tatay James, isang magsasaka na kumakatawan sa sektor ng agrikultura. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Dito po kayo. Ang ating ikalawang panauhin naman ay isang taong humuhubog sa kaalaman at kinabukasan ng kabataan. Sa bawat aralin na kanyang itinuturo, may pag-asang mabuo ang mas maunlad na lipunan. Kasama natin ngayon si Ma'am Alina, isang guro na kumakatawan sa sektor ng paglilingkod. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Dito po kayo umupo. At ang huli nating panahuin ay isang patunay na kahit maliit ang puhunan, maaaring magsimula ng negosyo sa tulong ng sipag at determinasyon. Kilalanin natin si Miss Jamie, isang online seller na kumakatawan sa informal na sektor. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Tatay James, maaari po bang ipaliwanag niyo kung ano ang ginagawa niyo bilang magsasaka? Bilang magsasaka, kami ang nagtatanim ng mga pananim tulad ng palay, gulay at prutas. Bahagi din ng agrikultura ang pagsasaka, pangingisda, paghahayupan at pamumubat. Ano po ang mga suliranin na nararanasan ninyo? Isa sa mga problema ay mababang kita ng mga magsasaka at epekto ng climate change tulad ng bagyo at tagtuyot. Ma'am Alina, paano nakikita ang papel ng sektor ng paglilingkod sa ating ekonomiya? Ang sektor ng paglilingkod ay nagbibigay ng iba't ibang serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan at transportasyon. May mga ahensya rin ng gobyerno na tumutulong sa mga manggagawa tulad ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang DOLE ay nagpoprotekta sa karapatan ng mga manggagawa at nagbibigay ng mga programang pangtrabaho. At ikaw naman, Miss Jamie, paano ka naman nagsimula sa online selling? Nagsimula lang ako sa maliit na puhunan at nagbebenta ng mga produkto online. Ano naman ang mga hamon sa mga ganitong trabaho? Minsan ay kulang sa puhunan, kaya mahalaga ang tulong tulad ng microfinance para sa maliit na negosyo. Ano naman po ang microfinance? Ang microfinance ay isang serbisyo sa pananalapi o financial services na nagbibigay ng maliit na pautang, ipon o insurance sa mga tao na maliliit ang kita o walang access sa bangko. Sa ating napag-usapan, makikita natin kung gaano kahalaga ang bawat sektor ng ekonomiya sa pag-unlad ng bansa. Mula sa mga magsasaka na nagbibigay ng pagkain, Sa mga guro na humuhubog sa kinabukasan, hanggang sa mga maliliit na negosyante na nagsisikap araw-araw.
at espesyal na pasasalamat sa ating mga nakapanayam ngayong araw na ito. Muli, kami ang inyong mga host. Ako si Janice Macho J. Matic. At ako naman si Abigail Garcia. At ito ang Buhay Ba Show, kwento ng buhay at hanap buhay. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.